Matapos sabuyan ng alak at insultuhin ng matapobreng biyenan, nanatiling kalmado si Nena sa pagdating ng kanyang amang bilyonaryo para sunduin siya bilang tagapagmana ng pinakamalaking kumpanya sa bansa. Tinanggal niya ang kanyang simpleng uniforme at tinapakan ang yabang ng pamilya de Leon gamit ang kanyang tunay na kapangyarihan. Pipiliin ba ni Rafael ang tunay na pag-ibig o lalamunin siya ng mga kasinungalingan at huwad na yaman? Ang halakhak ng mga bata, ang nagsisilbing musika sa munting paraisong nilikha ni Nena Cruz. Dito sa loob ng maliit na classroom ng Little Sprouts Daycare. Sa Santa Mesa, ang amoy ng krayola at papel ay mas mabango pa sa kahit anong mamahaling pabango at ang mga drawing na nakadikit sa pader ay mas mahalaga pa sa kahit anong obra maestra. Sa bawat tawa, sa bawat maliliit na kamay na humahawak sa kanya, sa bawat teacher Nena, tingnan niyo po. Nararamdaman niyang nasa tamang lugar siya. Ito ang mundo niya. Simple, totoo, at puno ng pagmamahal na hindi nabibili ng pera. Teacher Nena, si Lito po, inaaway ako. Sumbong ng isang batang babae na may tirintas, habang nakanguso at may namumuong luha sa mga mata. Marahan siyang lumuhod para magpantay sila ng bata. Hinaplos niya ang buhok nito. Bakit naman? Anong nangyari, Ana? Tanong niya sa malumanay na boses na kayang magpakalma kahit ng pinakamakulit na bata. Kinuha niya po yung red crayon ko. Favorite ko po yun, sabi ni Ana. Tuluyan ng tumulo ang luha. Ngumiti si Nena. Kinuha niya ang isang kahon ng krayola at ipinakita kay Ana. Tingnan mo, Ana. Marami pa tayong red dito. Pero alam mo ba, kung ipapahiram natin kay Lito, yung isa, pareho na kayong makakapag-drawing ng magandang bulaklak. Mas maganda pag dalawa, di ba? Napatigil sa pag-iyak si Ana at tila nag-isip. Maya-maya, dahan-dahan itong tumango. Si Nena na mismo ang lumapit kay Lito at kinausap ito. Sa loob lang ng ilang minuto, ang dalawang bata ay magkatabi ng nagkukulay, masayang nagpapahiram ng krayola sa isa't isa. Napangiti si Nena ng may kasiyahan. Ito ang mga tagumpay na nagpuno sa kanyang puso araw-araw. Ang pagtuturo sa mga bata na maging mabuti, na magbahagi. Ito ang kanyang yaman. Nang mag-uwian na ang mga bata, isa-isang nagpaalam ang mga ito sa kanya. Matapos maglinis ng silid-aralan, lumabas si Nena at umupo sa isang maliit na bangko sa labas, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa kalangitan ng Maynila. Ilang sandali pa, isang pamilyar na tunog ng makina ang kanyang narinig. Isang makintab na itim na sedan, isang sasakyang tila hindi nababagay sa simpleng kalye nila, ang huminto sa tapat ng daycare. Bumaba mula rito ang isang lalaking nakangiti, si Rafael de Leon. Sa kabila ng mamahaling damit at sasakyan, walang bahid ng kayabangan sa tindig ni Rafael. Ang ngiti niya ay para lamang kay Nena. Tapos na ba ang klase ng pinakamagandang guro sa buong mundo? Bati nito, inabot sa kanya ang isang maliit na supot ng paborito niyang kwek-kwek mula sa stall sa kanto. Tumawa si Nena. Kanina pa. At salamat dito Alam mo talaga kung paano ako pasayahin. Siyempre, kahit anong magustuhan mo, ibibigay ko, sabi ni Rafael. At umupo ito sa tabi niya, hindi alintana, na baka madumihan ng kanyang branded na pantalon. Kumusta ang araw mo, mahal? Katulad ng dati, masaya, medyo magulo, sagot ni Nena habang isinusubo ang kwek-kwek. Ikaw, kumusta ang meeting mo? Nagbago ang ekspresyon ni Rafael. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Ayon, puno ng numero at mga salitang hindi ko maintindihan. Mas gugustuhin ko pang makinig sa kwento mo tungkol kay Ana at Lito. Hinawakan ni Nena ang kamay nito. Pagod ka na. Gusto mo umuwi na tayo? Ngumiti si Rafael at masuyong pinisil ang kanyang kamay. Mamaya na. Gusto ko munang maupo dito kasama ka. Dito,
Sa tabi mo, nawawala lahat ng pagod ko para akong nasa ibang mundo. Sa mga sandaling iyon, habang magkatabi silang kumakain ng pagkain sa kalye at pinapanood ang mga taong naglalakad pa uwi, nararamdaman ni Nena ang isang perpektong kaligayahan. Si Rafael, ang nag-iisang tao mula sa ibang mundo na nakakaintindi sa simpleng paraiso niya. Mahal siya nito dahil siya si Nena, ang guro, at hindi dahil sa kung ano pa ma. Ngunit ang katahimikan ay biglang binasag ng pagring ng telepono ni Rafael. Nakita ni Nena ang pangalang lumabas sa screen, Doña Victoria, ang ina nito. Agad na nag-iba ang aura sa paligid nila. "Hello, ma?" Sagot ni Rafael, at biglang naging formal ang kanyang boses. Hindi marinig ni Nena ang sinasabi sa kabilang linya, pero nakikita niya ang pagtiim ng bagang ni Rafael. Ang mga balikat nito ay bahagyang nanigas. "Yes, ma. I remember. Opo, pauwi na rin po ako. Hindi, kasama ko si Nena." "Opo." Bawat opo ni Rafael ay tila may bigat. Bawat saglit na pananahimik niya ay tila isang pakikipaglaban. Napansin ni Nena ang pag-iwas nito ng tingin. "Mama, we talked about this. She's my guest. Please." "Sige po, I'll be home soon. Bye." Nang ibaba ni Rafael ang telepono, nawala na ang nangiti sa mga labi nito. Ang saya kanina ay napalitan ng isang mabigat na tensyon. "May problema ba?" Malumanay na tanong ni Nena. Kahit na may kaba na siyang nararamdaman, pilit nang ngumiti si Rafael, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. "Wala, mahal. Si Mama lang. Tinatanong kung nasaan na ako. Alam mo na." Alam nga ba niya? Ang alam lang ni Nena ay sa tuwing tumatawag ang ina ni Rafael, palaging may ganitong anino na bumabalot sa kanila. Isang aninong nagsasabing hindi siya kabilang. "Tungkol ba sa party bukas?" tanong niya. Ang party na yon, na sa totoo lang ay ayaw niyang puntahan. Isang selebrasyon para sa anibersaryo ng kumpanya ng mga De Leon. Tumango si Rafael. "She's just reminding me." At pinapaalala niya na isasama kita. May pait sa huling mga salita ni Rafael. Hinawakan nito ang magkabilang kamay ni Nena at tinitigan siya sa mata. "Nena, mahal, makinig ka. Huwag mong intindihin si Mama, okay? Ang mahalaga, nandoon ako. Nandoon tayo. Magkasama tayo. I will be right beside you the whole time. Pangako yan." Gusto niyang maniwala. Gustong-gusto niyang maniwala sa bawat salita ni Rafael. Ngumiti siya at tumango. "Sige, basta't kasama kita. Kakayanin ko." "That's my girl," sabi ni Rafael at hinalikan siya sa noo. Ngunit habang pauwi sila sa apartment ni Nena at habang nag-iisa na siya sa kanyang maliit na silid, hindi niya maiwasang isipin ang pag-uusap na yon. Tumayo siya sa harap ng kanyang aparador at binuksan ito. Hinanap niya ang pinakamaganda niyang bestida, isang simpleng floral dress na nabili niya sa isang department store noong nakaraang Pasko. Ito na ang pinaka-formal niyang damit. Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin habang hawak ang bestida. Maganda ito. Simple, katulad niya. Ngunit sapat na ba ang pagiging simple? Sa isang mundo ng mga De Leon, kung saan ang bawat sinusuot at bawat galaw ay may katumbas na halaga, sapat na ba ang isang tulad niya? Isang pamilyar na takot at pag-aalinlangan ang gumapang sa kanyang puso. Kaya ko ba ito? Bagay ba talaga ako sa mundo niya? Ang bawat hakbang ni Rafael paakyat sa malawak na hagdanan ng kanilang mansyon sa Dasmariñas Village ay tila isang pag-akyat sa entablado ng isang dula na hindi niya piniling gampanan. Ang mainit na pakiramdam mula sa pagyakap ni Nena kanina ay unti-unti nang nilalamon ng malamig na hangin mula sa sentralisadong aircon ng bahay. Kung ang mundo ni Nena ay isang paraiso ng simpleng kaligayahan, ang tahanan niya ay isang kulungang gawa sa ginto. Maganda, marangya, ngunit walang init at walang buhay. Ang mga pader ay napipintahan ng mga larawan ng kanilang mga ninuno, mga matang tila nakamasid at humuhusga
sa bawat galaw niya. Ang katahimikan ay halos nakakabingi. Binabasag lamang ng mahinang ugong ng chandelier na nakasabit sa mataas na kisame. Naabutan niya ang kanyang ina, si Doña Victoria de Leon, sa sala. Nakaupo ito ng tuwid sa isang antigong silya, hawak ang isang kopita ng alak, ang muka ay kasing tigas ng mamahaling porselana na nakadisplay sa kabinet sa likuran niya. "You're late," sabi nito. Hindi man lang siya tinitingnan. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may talim. "I was with Nena, Ma. I told you," sagot ni Rafael. Pinipigilan ng sarili na magpakita ng inis. Sa bahay na ito, ang pagpapakita ng emosyon ay isang kahinaan. Doon lang siya nito tiningnan. Ibinaling ni Doña Victoria ang kanyang mukha. At sa ilaw ng ilaw, nakita ni Rafael ang pagod at pag-aalala sa likod ng matapang nitong anyo. Ngunit ang mga mata nito ay nanatiling malamig. Ang babaeng iyon, "Kailan mo babalak tapusin ang kahibangan na, yan Rafael, isang guro sa daycare? Anong klase ng kinabukasan ang maibibigay niya sa'yo? Sa pamilyang ito?" "Ma, it's not about the money or the status." Giit ni Rafael, ang boses ay nagsisimula ng tumaas. "It's about being happy. Masaya ako sa kanya." Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang ina. "Happy? Ang kaligayahan ay hindi nakakabayad ng utang, Rafael. Ang kaligayahan ay hindi nagpapanalo respeto mula sa mga tao sa lipunan." "What's your point, Ma?" tanong niya, diretsahan. Tumayo si Doña Victoria at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang bawat galaw ay may kalkuladong bigat. "Ang punto ko ay ang party bukas. Hindi lang yon isang simpleng selebrasyon. It is a crucial night for this family. Lahat ng mahahalagang tao ay darating. At kailangan nilang makita na ang pamilya de Leon ay matatag pa rin." "At ano ang kinalaman ni Nena dito?" "Lahat!" Halos isigaw ito ng kanyang ina, ngunit napigilan nito ang sarili. "She is a liability. Isang kahihiyan. Bukas, ipakikilala kita kay Cassandra Sy, ang nag-iisang anak ni Mr. Henry C. ng Sy Corp. Iyon ang klase ng babae na dapat mong pakasalan, hindi isang hamak na guro." Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Ang bawat salita ng kanyang ina ay parang suntok sa kanyang sikmura. "Hindi ko gagawin yan, Ma. Si Nena ang mahal ko at siya ang ipapakilala ko bilang nobya ko." "Talaga?" hamon ng kanyang ina. "Kahit na malaman mo na ang kinabukasan ng buong pamilya, natin ang nakasalalay dito?" Bago pa man makasagot si Rafael, isang boses ang narinig mula sa itaas ng hagdan. "Hay nako kuya, ang drama mo talaga," sabi ni Patricia, ang nakababata niyang kapatid, habang pababa ito na may mapanuyang ngiti sa labi. "Mama's right. Nakakahiya kaya young girlfriend mo. I saw her picture. Parang galing sa ukay-ukay o yung damit." "Patricia, stay out of this," babala ni Rafael. "Why would I? Apektado rin ako dito." Sagot nito, tumabi sa kanilang ina. "Kapag bumagsak tayo, wala na akong pambili ng bagong bag. At lahat yun dahil sa pag-ibig mo sa isang mahirap na babae?" Hindi makapaniwala si Rafael sa kanyang naririnig. Ang kapatid niya ang ina niya. Pareho silang bulag sa kislap ng salapi. Hindi niya nakaya. Tumalikod siya. "Wala na tayong pag-uusapan pa. Rafael, bumalik ka dito," sigaw ni Doña Victoria. Ngunit hindi siya lumingon. Naglakad siya palayo, patungo sa pasilyo na papunta sa hardin. Kailangan niya ng hangin. Ngunit bago siya makalayo, narinig niya ang pagring ng telepono ng kanyang ina. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang mga salitang narinig niya ay pumako sa kanya sa kinatatayuan. "Yes, Mr. Chua. I understand. Please, I'm begging you just one final extension." "Opo, alam ko po. Ang lahat ng ari-arian." "Yes, even the house is on the line as collateral." Napatigil si Rafael. Parang may bumuhos na malamig na tubig sa buo niyang katawan. "Collateral? Ang bahay?" "I assure you," patuloy ni Doña Victoria,
Ang boses nito ay nanginginig na ngayon, puno ng desperasyon na hindi nito ipinakita sa kanya kanina. After tomorrow's party, everything will be settled. May inaasahan na kaming malaking investment. Yes, from Reyes Prime Holdings. Opo, sigurado po yan. Reyes Prime Holdings, ang pinakamalaking korporasyon sa bansa? Anong kinalaman nila dito? At ang utang, gaano na ba kalala? Narinig niyang ibinaba ng kanyang ina ang telepono na sinundan ng isang mahinang hikbi. Sa isang iglap, ang galit ni Rafael ay napalitan ng pagkaawa. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang pagpupumilit, ang galit, ang desperasyon. Lahat ay ugat sa takot. Takot na mawala ang lahat ng ito. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa sala, ngunit hindi na siya pumasok. Sumilip lang siya mula sa gilid. Nakita niya ang kanyang ina na nakaupo, nakasubsob ang mukha sa mga palad. Si Patricia naman ay hinahaplos ang likod nito. At sa sandaling iyon, ang makapangyarihang si Doña Victoria de Leon ay mukhang mahina at talunan. Tumalikod si Rafael at tahimik na umakyat sa kanyang kwarto. Ang bigat sa kanyang dibdib ay mas lalo pang tumindi. Ang problema ay mas malaki pala kaysa sa inaakala niya. Pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto. Umupo siya sa gilid ng kama at napasabunot sa sariling buhok. Gulong-gulo ang isip niya. Mahal niya si Nena, ngunit mahal din niya ang kanyang pamilya. Paano niya paglalabanan ang dalawa? Kinuha niya ang kanyang wallet at inilabas mula roon ang isang kupas ng litrato. Isang larawan ni Nena, nakuha niya noong unang beses silang namasyal sa Luneta. Nakangiti ito. Simple, walang kolorete sa mukha. At sa mga mata nito, nakikita niya ang tunay na kaligayahan. Tinitigan niya ang larawan. Ito ang mundo niya. Ito ang katotohanang pinanghahawakan niya. Hindi siya papayag na sirain ng pera ang nag-iisang bagay na totoo sa buhay niya. Hindi siya papayag na gamitin ang pag-ibig niya bilang isang business transaction. Itinago niya ang litrato, pabalik sa kanyang wallet. May desisyon na siyang nabuo sa kanyang isipan. Bukas, sa party, ipaglalaban niya si Nena. Ipaglalaban niya ang kanilang pag-ibig, anuman ang mangyari. Panahon na para tumayo siya sa sarili niyang mga paa. Samantala, sa ibaba, narinig ni Patricia ang mga yabag ng kanyang kuya papalayo. Mama, anong gagawin natin? Mukhang desidido na si kuya. Nag-aalalang tanong ni Patricia. Itinaas ni Doña Victoria ang kanyang mukha. Ang mga bakas ng luha ay nawala na. Napalitan ng isang malamig at determinadong ekspresyon. Tiningnan niya ang anak na babae. Hayaan mo siya. Hayaan mo siyang isama ang babaeng yon. Pero manahimik ka at makinig. Putol ni Doña Victoria. Ang boses ay puno ng kasiguraduhan. Bukas ng gabi, sa harap ng lahat ng ating mga bisita, sisiguraduhin kong siya mismo ang susuko. Gagawa ako ng isang eksena na hinding-hindi niya malilimutan. Hinawakan niya ang kamay ni Patricia at ngumiti ng isang mapanganib na ngiti. Tandaan mo ito, anak. Bukas ng gabi ang huling gabi na mangangarap ang babaeng probinsyanang yon na maging bahagi ng pamilyang ito. Buong araw, parang may nakabarang kung ano sa lalamunan ni Nena. Bawat pagngiti niya sa mga bata sa daycare, bawat pagbati sa mga kapitbahay, ay may kasamang bigat na tanging siya lang ang nakakaalam. Ang gabing kinatatakutan niya ay dumating na. Habang nasa loob sila ng sasakyan ni Rafael, na ngayon ay bumabagtas sa mga kalsadang hindi pamilyar sa kanya, lalong tumitindi ang kabog sa kanyang dibdib. Ang mga simpleng bahay at maingay na eskinita ng Santa Mesa ay napalitan ng matataas na pader, mga bakal na tarangkahang may mga security guard, at mga mansyon na kasinlaki ng mga maliliit na hotel. Bawat bahay na madaanan nila ay tila isang palasyo mula sa ibang mundo. Okay ka lang? Tanong ni Rafael. Inilagay nito ang kamay sa ibabaw ng kamay ni Nena na maginaw sa kaba. Pilit nang ngumiti si Nena. Medyo
kinakabahan lang. "Huwag kang mag-alala," sabi ni Rafael sa pinakamalambing niyang boses. "Nandito lang ako sa tabi mo. Kung ano man ang sabihin nila, kung ano man ang makita mo, isipin mo lang na tayong dalawa lang ang nandoon, okay?" Tumango si Nena, huminga ng malalim at pinilit na kumalma. Ang kamay ni Rafael ang nagsilbi niyang angkla sa dagat ng kanyang mga pangamba. Ngunit kahit ang init ng kamay nito ay hindi sapat para pawiin ang lamig na gumagapang sa kanyang buong katawan. Nang sa wakas ay pumasok ang sasakyan sa isang malaking tarangkahan, bumungad sa kanila ang isang mansyon na tila hinugot mula sa isang magasin. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier sa loob ay tumatagos sa matataas na salaming bintana. Mas maliwanag pa sa mga bituin sa kalangitan. Ang hardin ay perpektong inalagaan at may mga waiter na nakauniporme na sumasalubong sa bawat sasakyang dumarating. Pakiramdam ni Nena ay isa siyang munting ibon na napadpad sa pugad ng mga agila. "Handa ka na?" tanong ni Rafael. Huminga muli ng malalim si Nena. "Handa na." Ngunit ang boses niya ay naging isang pabulong na lang. Inalalayan siya ni Rafael palabas ng sasakyan. Pagpasok pa lang nila sa malaking pinto na gawa sa nara, ang ingay ng mga nag-uusap, ang tunog ng mga kubyertos, at ang himig ng isang string quartet ay sabay-sabay na sumalubong sa kanila. Ang lahat ng tao ay nakasuot ng mga nagniningning na bestida at mga eleganteng suit. Ang mga alahas sa kanilang mga leeg at braso ay kumikinang sa bawat galaw. Napahigpit ang hawak ni Nena sa braso ni Rafael. Bigla niyang naramdaman ang pagiging simple ng kanyang suot na floral dress. Ang damit na ipinagmamalaki niya kanina sa harap ng kanyang salamin ay tila uniforme na ngayon ng isang katulong sa gitna ng mga reyna. Agad silang nilapitan ni Doña Victoria. Ang ina ni Rafael ay nakasuot ng isang maroon na gown na bumagay sa kanyang edad, ngunit nagpatingkad sa kanyang aura ng kapangyarihan. Ang ngiti nito ay perpektong iginuhit sa kanyang mga labi, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Rafael, iho, you're finally here." Bati nito, hinalikan ang pisngi ng anak. Pagkatapos ay ibinaling nito ang tingin kay Nena. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Isang mabilis, ngunit mapanuring tingin na nagparamdam kay Nena na para siyang isang produktong sinusuri kung pasado ba sa kalidad. "And you must be Nena. Welcome to our home." Inilahad ni Nena ang kanyang kamay. "Magandang gabi po, Doña Victoria. Salamat po sa pag-imbita." Tinanggap ng ginang ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay pormal at malamig, at medyo mas mahigpit kaysa sa kinakailangan. "It's a pleasure to finally meet the woman who has been keeping my son so busy." May diin sa salitang busy na tila ba may iba itong ibig sabihin. Binitawan agad ni Doña Victoria ang kamay niya at bumaling sa mga bisitang malapit sa kanila. "Everyone," tawag nito sa malakas na boses, "I'd like you to meet Nena. She's a friend of Rafael, isang kaibigan." Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Nena. Hindi nobya, hindi kasintahan, isang kaibigan lang. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Rafael. "Ma?" Maring sabi ni Rafael, "Nena is my girlfriend." Ngumiti lang si Doña Victoria na parang walang narinig. "Enjoy the party, Hija. Feel at home." At sa isang iglap, tumalikod na ito at nakihalubilo sa ibang bisita. Iniwan silang dalawa ni Rafael doon. "Hayaan mo na si Mama," bulong ni Rafael. Halata ang pagkadismaya sa boses. Ganyan lang talaga yon. Ngunit hindi na yon pinansin ni Nena. Ang kanyang atensyon ay nasa mga mata na ngayon ng mga taong nakarinig sa usapan. Mga matang mapanuri, mga ngiting tila may halong pangungutya. May mga nagbubulungan habang nakatingin sa direksyon niya. Naririnig niya ang mga pira-pirasong salita. "Yun ba yon? Simple lang pala." Mukhang walang class,
Bawat bulong ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Pakiramdam niya ay hubad na hubad siya sa gitna ng napakaraming tao, hinuhusgahan hindi dahil sa kung sino siya, kundi dahil sa kung ano ang hitsura niya. Maya-maya, lumapit si Patricia, ang kapatid ni Rafael. Nakasuot ito ng isang kumikinang na silver na bestida na halos wala nang itinatago. May hawak itong baso ng champagne at ang ngiti nito ay mas peke pa kaysa sa ngiti ng ina. "So you're Nena," sabi nito. Tiningnan din siya mula ulo hanggang paa. "Wow, your dress, it's so quaint. Saan mo nabili yan? Sa Divisoria?" Namula ang mukha ni Nena. Hindi siya makapagsalita. "Patricia, that's enough," saway ni Rafael. Ang boses ay nagbababala. "What? I'm just asking." Pagtatanggol ni Patricia sa sarili, itinaas pa ang dalawang kamay na parang sumusuko. "It's just that I've never seen that brand before." Tumingin ito sa mga kaibigan niya sa likod at nagtawanan sila ng mahina. "Excuse us," sabi ni Rafael. Hinila si Nena palayo sa grupo ni na Patricia. Dinala siya ni Rafael sa isang medyo tahimik na bahagi ng hardin, malapit sa isang fountain. "Nena, I'm so sorry. I'm really sorry for her behavior," sabi ni Rafael. Puno ng pagsisisi ang mukha. "Okay lang," pilit na sagot ni Nena. Kahit ang totoo ay gusto na niyang umiyak. "Sanay na ako." Ngunit hindi siya sanay. Kailanman ay hindi siya masasanay sa ganitong uri ng pagtrato. Hindi okay," giit ni Rafael. "Kakausapin ko sila." Akmang aalis si Rafael nang pigilan siya ni Nena. "Huwag na, Raf. Baka lalo lang lumaki ang gulo. Nandito na tayo eh. Hayaan na lang natin." Sa mga sandaling iyon, isang grupo ng mga lalaking nasa edad na ang lumapit kay Rafael. Mga kasosyo sa negosyo ng kanyang ama. "Rafael, iho, long time no see," bati ng isa sa kanila. "Tito Robert." "Good evening po." Magalang na sagot ni Rafael. Napilitan si Rafael na harapin ang mga ito. Ang usapan ay agad na napunta sa negosyo, sa stock market, sa bagong mga proyekto, sa mga bagay na hindi maintindihan ni Nena. Habang abala si Rafael sa pakikipag-usap, naiwan si Nena sa gilid, tahimik, parang isang palamuti na walang silbi. Naramdaman niya ang unti-unting paglayo ni Rafael, hindi sa pisikal na paraan, kundi sa paraang hinihila ito pabalik sa mundo nito. Isang mundong hindi talaga siya kabilang. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Ang bawat ngiti na kailangan niyang ibigay ay parang isang mabigat na pasanin. Pakiramdam niya ay nalulunod siya, nag-iisa. Nang sa wakas ay natapos ang usapan, bumaling muli sa kanya si Rafael. "Sorry about that." Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, nakita ni Nena ang paglapit nina Doña Victoria at Patricia. At sa pagkakataong ito, hindi na sila nag-iisa. May kasama silang isang babaeng matangkad at balingkinitan, nakasuot ng isang napakagandang itim na gown. Si Cassandra Sai. Ang mga mata ni Doña Victoria ay nakatingin ng diretso kay Nena. At sa mga matang iyon, nakita ni Nena ang isang babala. Isang babala na ang gabi ay ngayon palang nagsisimula. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Nena nang makita niya ang tatlong babae na papalapit. Si Doña Victoria na may ngiti ng isang reynang naghahanda para sa isang execution. Si Patricia na may ekspresyon ng isang batang sabik manood ng isang palabas. At ang babaeng kasama nila, si Cassandra Sai, na may tindig ng isang taong sanay na sa kanya, laging nakasentro ang atensyon. Sa bawat hakbang nila palapit, pakiramdam ni Nena ay lumiliit siya. Ang itim na gown ni Cassandra ay tila hihigop sa lahat ng ilaw sa silid, habang ang simpleng floral dress niya ay parang isang maliit at kupas na bulaklak sa gitna ng isang hardin ng mga mamahaling orkidyas. "Rafael, iho," bati ni Doña Victoria. Ang boses ay matamis, ngunit may pahiwatig ng utos. "I'd like you to formally meet Cassandra.
Anak siya ni Henry C. ng Psycorp. Cassandra, this is my son, Raphael. It's a pleasure, Raphael, sabi ni Cassandra. Inilahad ang isang kamay na may perpektong manicure. Ang ngiti nito ay professional at kaakit-akit. Cassandra, magalang na bati ni Raphael. Tinanggap ang kamay nito ng saglit. Agad nitong inakbayan si Nena. And this is my girlfriend, Nena Cruz. Ang nangiti ni Cassandra ay bahagyang nag-iba, ngunit mabilis din itong bumalik. Oh, nice to meet you, sabi nito. Ang tingin ay mabilis na dumaan kay Nena. Bago pa man may masabi si Nena, isang matabang ginang na kasama sa grupo ang nagtanong, ang tipo ng tita na walang pangingiming magtanong ng personal na bagay. Cruz? Saang pamilyang Cruz ka galing, Hija? Taga Forbes Park din ba kayo? Naramdaman ni Nena na parang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ay hindi po, taga Santa Mesa lang po ako. Ah, Santa Mesa, sabi ng ginang na parang isang malayong lugar na hindi niya alam kung saan sa mapa. Ang mga magulang mo, anong negosyo nila? Ito na, ang tanong na kinatatakutan niya. Ang tanong na maglalantad sa kanya. Ngunit bago pa siya makasagot, si Doña Victoria na ang sumalo sa usapan. Ang boses ay puno ng huwad na paghanga. Napakabuting mga tao ng mga magulang ni Nena. Simple, masisipag na tao mula sa probinsya. At si Nena naman, she has a very noble profession. Isa siyang guro. Oh, a teacher. How admirable, sabi ng isa pang babae. Ngunit ang tono ay parang sinasabing nakakaawa. Yes, patuloy ni Doña Victoria na tila nagagalak sa bawat salitang kanyang binibitawan. She teaches little children in a small daycare. Isn't that wonderful? My Raphael has such a big heart for simple people. Bawat salita ay isang dagok. Ang simple, probinsya, small daycare, lahat ay idinisenyo para ipamukha sa kanya na hindi siya kabilang. Nakita niya ang galit sa mga mata ni Raphael. Ma, that's not... Oh, look! The food is being served! Putol ni Doña Victoria at itinuon ang pansin sa iba. Sa gitna ng usapan, dumaan si Patricia sa likuran ni Nena. May dalang baso ng red wine. At sa isang iglap na tila sinadya, bigla itong natisod. Oops! Oh my God! I'm so sorry! Sigaw ni Patricia habang ang laman ng kanyang baso, ang matingkad na pulang alak, ay tumapon lahat sa harap ng bestida ni Nena. Isang malaking, basang mantsa ang gumuhit sa kanyang damit, mula sa dibdib hanggang sa kanyang hita. Lahat ng tao sa paligid nila ay napatingin. Napatigil si Nena, hindi makagalaw sa pagkagulat at kahihiyan. Ang floral dress na pinili niya ng may pag-iingat ay nasira na. Oh Nena, I'm so clumsy, sabi ni Patricia. Ngunit ang mga mata nito ay nagsasabing kabaliktaran ang nararamdaman nito. Ang mga kaibigan nito sa likod ay nagpipigil ng tawa. Anong ginawa mo? Galit na tanong ni Raphael kay Patricia. It was an accident, kuya. Grabe ka naman. Hayaan mo na, Hija, sabi ni Doña Victoria kay Nena na may pekeng pag-aalala. Mayroon akong, siguro'y may uniforme ang isa sa mga katulong na pwede mong hiramin para makapagpalit ka. Iyon na, ang huling patak na nagpaapaw sa lahat. Ikinumpara siya sa isang katulong, sa harap ng lahat. Naramdaman ni Nena ang pangingilid ng kanyang mga luha. Excuse me po, sabi niya sa nanginginig na boses, hindi na tinitingnan ng sinuman. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Hinahanap ang pinakamalapit na palikuran. Bawat hakbang ay isang pakikibaka para hindi siya matumba. Nena, wait! Narinig niyang tawag ni Raphael, ngunit hindi siya lumingon. Nang makita niya ang pinto ng powder room, pumasok siya agad at nilak ito. Sumandal siya sa pinto at doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Niyakap niya ang sarili, nanginginig. Tumingin siya sa salamin at nakita ang kanyang sarili. Isang babaeng basang-basa ang damit.
pulang-pula ang mga mata, at wasak na wasak ang puso. Sinubukan niyang punasan ang mantsa gamit ang tissue at tubig, ngunit lalo lang itong kumalat. Ang pulang mantsa ay parang isang simbolo ng kanyang kahihiyan, isang markang nagsasabing isa siyang dayuhan sa lugar na ito. Maya-maya, may kumatok ng marahan sa pinto. "Nena? Mahal? Please, open the door." Boses ni Rafael, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang mukha ni Rafael ay puno ng sakit at pagsisisi. "I'm so sorry. I'm so sorry for everything," sabi nito. Hinawakan ang kanyang mga braso. "Gusto ko nang umuwi, Raf." Pakiusap ni Nena. Ang boses ay basag. Yes, aalis na tayo," sabi ni Rafael. "Just let me." Ngunit bago pa niya matapos, isang malakas na boses ang tumawag mula sa labas. "Rafael, ang Tito Robert mo, hinahanap ka. May mahalaga daw siyang sasabihin sa'yo. Ngayon na." Si Doña Victoria. Napapikit si Rafael sa frustrasyon. "Nena, sandali lang, okay? I promise babalik ako agad. Huwag kang aalis dito." Hinalikan siya nito sa noo at nagmamadaling umalis. Walang magawa, kundi ang sundin ang utos ng ina. Naiwan na namang mag-isa si Nena. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Huminga siya ng malalim. Hindi siya pwedeng magtago dito magpakailanman. Kailangan niyang harapin sila. Para kay Rafael, pinilit niyang ayusin ang sarili at kahit na may malaking mantsa ang kanyang damit, taas noo siyang lumabas ng palikuran. Paglabas niya, napansin niyang tila humina ang musika at bulungan. Nakita niya ang lahat ng bisita na nakatingin sa isang maliit na entablado sa harap. At sa entabladong yon, nakatayo si Doña Victoria. Hawak nito ang isang mikropono. "Good evening, everyone. Thank you all for coming." Panimula ni Doña Victoria. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. "I just have a very short but special announcement to make." Hinanap ng mga mata ni Nena si Rafael at nakita niya itong nakatayo malapit sa entablado. Mukhang naguguluhan. "An announcement," patuloy ni Doña Victoria, "regarding the wonderful future of my beloved son, Rafael." Pagkasabi nito, ang mga mata ni Doña Victoria ay dahan-dahang gumala sa mga bisita hanggang sa huminto ito at tumitig ng diretso. Kay Nena, isang malamig, mapanuri, at mapagwaging titig na tila nagsasabing, "Tapos ka na." Isang nakakabinging katahimikan ang biglang bumalot sa buong mansyon. Ang mahinang tugtog ng string quartet ay huminto. Ang bulungan ng mga bisita ay napawi. Ang lahat ng mga mata na kanina'y nagmamasid mula sa malayo ay ngayon direkta nang nakatuon sa dalawang babae. Ang isa ay nasa entablado, hawak ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay, at ang isa ay nasa ibaba, hubad sa kahihiyan. Para kay Nena, ang bawat segundo ay tila isang walang hanggang paghihintay. Ang pagtitig ni Doña Victoria ay parang isang malamig na bakal na dumidiin sa kanyang balat. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod at ang panlalamig ng kanyang mga kamay. "As you all know," nagpatuloy si Doña Victoria, ang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa, "ang pamilya de Leon ay palaging pinahahalagahan ang tradisyon, dangal, at isang magandang kinabukasan. At ang kinabukasang iyon ay nakasalalay sa mga desisyong ginagawa natin ngayon." Naglakad ito ng kaunti sa entablado. Ang kanyang anino ay tila lumalaki at sumasakop sa lahat. "My son, Rafael, has a good heart, a kind, but sometimes naive heart." Tumingin ito sa direksyon ni Rafael, isang tingin ng isang inang nagkukunwaring nag-aalala. Minsan, sa ating kabataan, nadadala tayo ng bugso ng damdamin. Nakakagawa tayo ng mga desisyon na akala natin ay tama, ngunit sa katotohanan ay magdadala lamang sa atin sa kapahamakan.
Naramdaman ni Nena ang mga titig ng mga tao na bumabaling sa kanya. Siya ang desisyon na magdadala sa kapahamakan. Ngunit bilang isang ina, patuloy ni Doña Victoria, ibinalik ang tingin sa mga bisita. Tungkulin kong gabayan ang aking anak sa tamang landas, ang landas na karapat-dapat para sa isang De Leon. Kaya naman, ikinagagalak kong ipaalam sa inyo na ang pamilya De Leon at ang pamilya C ay nagkasundo na palakasin ang kanilang ugnayan. Isang ugnayan na magsisiguro sa isang mas maliwanag na hinaharap para sa aming mga anak, para kay Rafael at kay Cassandra. Isang sapilitang palakpakan ang maririnig. Nakita ni Nena si Cassandra na ngumiti ng tipid habang si Rafael naman ay nakatayo doon. Ang muka ay hindi maipinta. Puno ng pagtutol at galit. "Maanong sinasabi mo?" Narinig ni Nena na sabi ni Rafael, ngunit ang boses nito ay natabunan ng boses ng kanyang ina sa mikropono. At ngayon, ibinaling ni Doña Victoria ang kanyang buong atensyon, ang kanyang buong pagkatao kay Nena. Ibinaba nito ang mikropono at dahan-dahang bumaba ng entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila yumanig sa sahig na kinatatayuan ni Nena. Lumapit ito sa kanya at sa isang iglap, silang dalawa na lang ang nasa gitna ng universo, ang lahat ng iba pa ay mga manonood na lang. "Hija," sabi ni Doña Victoria sa isang mapagkumbabang boses na naririnig lamang nilang dalawa, ngunit ang kasinungalingan ay tumatagos. "I admire your ambition. Ngunit may mga pangarap na sadyang hindi para sa lahat. May mga lugar kung saan hindi tayo nababagay." Hindi makapagsalita si Nena. Ang mga salita ay tila mga punyal na diretsong tumutusok sa kanyang pagkatao. "Let me give you a piece of advice." Patuloy ng ginang, ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. "Know your place. Huwag mong pilitin ang sarili mo sa isang mundong hindi ka kailanman matatanggap. It will only break you." Pagkasabi nito, tumalikod si Doña Victoria na parang tapos na ang usapan. Dumaan sa tabi niya ang isang waiter na may dalang dessert trolley na puno ng mga slice ng cake. Bigla itong huminto. Tumingin ito sa cake. Isang Black Forest cake na may puting icing at mga seresa sa ibabaw. Pagkatapos, tumingin itong muli kay Nena. At sa mga mata nito, nakita ni Nena ang isang kislap ng purong kalupitan. Sa isang mabilis, kalkuladong galaw, kinuha ni Doña Victoria ang isang slice ng cake. Ang buong silid ay napuno ng isang nakakabinging katahimikan. Lahat ay naghihintay kung anong susunod na mangyayari. Naglakad ito pabalik sa harap ni Nena. Itinaas nito ang kamay na may hawak na cake. At pagkatapos, sa harap ng daan-daang pares ng mga mata, idiniin niya ito ng buong lakas sa mukha ni Nena. Walang tunog, walang sigaw, tanging ang malambot na tunog ng cake na dumudurog sa kanyang pisngi. Naramdaman ni Nena ang lamig ng icing, ang pagkadikit nito sa kanyang buhok, ang pagpatak nito sa kanyang damit na may mantsana. Ang amoy ng tsokolate at seresa ay biglang naging amoy ng sukdulang kahihiyan. Nakatayo lang siya doon, hindi makagalaw, hindi makahinga, parang tumigil ang oras. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng sarili niyang puso. Pagkatapos ng isang segundo ng pagkagulat, isang mahinang tawa ang narinig. Galing kay Patricia. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. Hanggang sa ang buong silid ay napuno na ng halakhakan. Isang malupit, mapanghusgang tunog na dumurog sa bawat natitirang piraso ng kanyang dignidad. "Inay!" Ang sigaw ni Rafael ay parang isang kulog na bumasag sa lahat. Puno ito ng galit, sakit, at kawalan ng pag-asa. Mabilis itong tumakbo palapit kay Nena. Itinulak ang sino mang humarang sa kanyang daan. Ngunit bago pa siya makarating, bago pa may makagawa ng kahit ano, habang si Nena ay nakatayo doon, nanginginig, ang mga luha ay nagsisimulang humalo sa ising sa kanyang mukha. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa malaking pinto ng mansyon. Isang boses na hindi malakas,
ngunit puno ng bigat at hindi maikakailang kapangyarihan. Isang boses na nagpatigil sa lahat ng halakhak. Isang boses na nagyelo sa dugo ng lahat ng nakarinig. Anong karapatan mong gawin yan sa anak ko? Ang sigaw ni Rafael ay nasayang sa hangin. Ang kanyang galit, ang kanyang pagmamadali. Lahat ay tila nagyelo sa ere, kasama ng bawat hininga ng mga taong naroroon. Ang boses na yon, ang tanong na yon, ay hindi isang sigaw. Ito ay isang pahayag, isang pader na biglang itinayo sa gitna ng silid at walang sinuman ang nangahas na gumalaw. Dahan-dahan, lahat ng ulo ay lumingon patungo sa pinanggalingan ng boses. Mula sa malaking pinto, isang lalaki ang marahang naglalakad papasok. Nakasuot ito ng isang simple ngunit napakagandang uling kulay na suit na tila isinukat mismo sa kanyang katawan. Ang buhok nito ay may mga guhit na ng pilak sa magkabilang gilid. Nagbibigay ng anyo ng karunungan at kapangyarihan. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon, ay parang mata ng isang agila. Matalas, nakatutok, at kayang makita ang bawat takot na itinatago sa puso ng mga tinitingnan niya. Sa likuran niya ay may dalawang lalaking nakaitim na suit, mga aninong sumusunod sa bawat galaw niya. Hindi siya kilala ni Rafael. Ngunit habang ginagala niya ang kanyang tingin sa paligid, nakita niya ang reaksyon ng mga bisita. Ang mga makapangyarihang CEO na kanina lang ay nagyayabangan, ngayon ay napatuwid ng tayo. Ang mga sosyalera na kanina ay tumatawa, ngayon ay namumutla at nagtatago sa likod ng kanilang mga asawa. Isang bulong ang nagsimula sa isang sulok. Si Don Ricardo ba yan? Sinundan ito ng isa pa, Reyes, ng Reyes Prime Holdings, at isa pa. Diyos ko, anong ginagawa niya dito? Ang pangalan ay parang isang kidlat na gumuhit sa isipan ni Rafael, Don Ricardo Reyes, ang nag-iisang hari ng korporasyon sa Pilipinas, isang alamat sa mundo ng negosyo, isang taong hindi basta-basta nagpapakita sa mga ganitong pagtitipon. Ngunit ang pinakanakakakilabot sa lahat ay ang reaksyon ng kanyang ina. Si Doña Victoria, na kanina'y tila isang reynang nagtagumpay, ngayon ay parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang kulay ay ganap na nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang sa hindi makapaniwalang takot. Ang kamay niyang kanina'y matatag na humawak sa cake ay ngayon ay nanginginig sa gilid niya. Ang buong atensyon ni Don Ricardo ay hindi na sa kanya o sa sino mang bisita. Ito ay nakatuon lamang sa isang tao. Naglakad siya, hindi nagmamadali, hindi rin nagpapabagal. Ang mga tao ay automatikong tumatabi, gumagawa ng isang malinaw na landas para sa kanya, na para bang isa siyang monarkang naglalakad sa kanyang korte. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Diretso siyang naglakad patungo kay Nena. Nang siya'y nasa harap na nito, ang nakakakilabot na aura ng lalaki ay biglang naglaho na palitan ng isang bagay na mas malalim pa. Isang dalisay at hindi masukat na sakit. Dahan-dahan, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang puting panyo. Sa paraang napakalambot, itinaas niya ito at marahang ipinunas ang icing at luha sa pisngi ng dalaga. Anak, bulong niya sa boses na puno ng pagmamahal at panginginig na tanging si Nena lang ang nakarinig. Nandito na si Papa. Patawarin mo ako kung nahuli ako. Anak. Ang salitang yon ay sumabog sa isipan ni Rafael na parang isang bomba. Napatingin siya kay Nena, hindi kay Celeste. At pagkatapos ay sa lalaking nasa harap niya, si Don Ricardo Reyes. Ang ama niya, ang simpleng guro na minahal niya, ay si Celestina Reyes, ang nag-iisang tagapagmana ng pinakamalaking yaman sa buong Asya
Ang mga bulungan sa paligid ay naging isang malakas na ugong. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit sa isipan ng lahat. Ang kahihiyan ng mga De Leon ay biglang naging 10 beses na mas matindi. Hinubad ni Don Ricardo ang kanyang mamahaling Amerikana at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Celestina, tinatakpan ng mantsa sa kanyang damit at binibigyan siya ng proteksyon mula sa mapanuring mga mata. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pagmamahal para sa kanyang anak, ay ngayon ay nagliliyab sa isang malamig at nakamamatay na galit. Tumingin siya ng diretso kay Doña Victoria. "Ang tapang mo," sabi niya sa mahinang boses. Ngunit ang bawat salita ay parang yelong tumutusok. "Ang tapang mong tapak-tapakan ang pinakamahalagang yaman ko sa harap ng lahat ng taong ito. Don Ricardo, ako, hindi ko po alam." Nauutal na sabi ni Doña Victoria. Ang boses ay halos hindi na marinig. "Hindi mo alam?" Isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Ricardo. "Hindi mo alam na ang babaeng hinamak mo, ang babaeng tinawag mong hamak na guro, ay ang taong nagmamay-ari ng bangkong pinagkakautangan mo? Ang taong may hawak sa kinabukasan ng kumpanya mo, ng bahay mo, ng bawat basong iniinuman ninyo ngayon." Napaatras si Doña Victoria na parang sinampal. Si Patricia naman ay nakatayo sa likod niya, nanginginig na parang isang basang sisiw. Lumingon si Don Ricardo sa isa sa kanyang mga tauhan. Isang tango lang ang ibinigay niya. "Mr. Sandoval, isettle mo na ang lahat." Tumango si Mr. Sandoval at humakbang pasulong. "Isang anunsyo lang po," sabi nito sa isang professional at walang emosyong boses. "Simula ngayong gabi, lahat ng assets ng De Leon Corporation, kasama na ang mansyon na ito, ay pansamantalang ipi-freeze dahil sa hindi pagbabayad ng kanilang mga obligasyon sa Reyes Prime Bank. Lahat ng tseke na inisyu ng korporasyon sa nakalipas na 2 linggo ay tumalbog na po." Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita, lalo na sa mga kasosyo sa negosyo. Ang sikretong itinatago ng mga De Leon ay ngayon ay isiniwalat sa pinakamalupit na paraan. Si Doña Victoria ay napahawak sa kanyang dibdib, hindi makahinga. Si Patricia ay napasigaw ng mahina. Ang kanilang mundo, ang kanilang gintong kulungan, ay gumuho sa isang iglap lamang. Sa gitna ng kaguluhan, ng pagkabigla, ng kahihiyanan ng kanyang pamilya, si Rafael ay nanatiling nakatayo doon, hindi makagalaw. Ang isip niya ay umiikot. Si Nena ay si Celeste. Ang pag-ibig niya ay isang kasinungalingan. Ang pagtatanggol niya ay huli na. At sa gitna ng lahat ng ito, ang mga mata ni Don Ricardo Reyes ay muling bumaling at ngayon ay sa kanya na nakatutok. Isang tingin na puno ng pagsusuri at paghuhusga. Ang lahat ng ingay ay naglaho. Ang natira na lang ay ang tanong na babago sa takbo ng kanyang buhay. "At ikaw, binata?" tanong ni Don Ricardo. Ang boses ay simple, ngunit mabigat. "Alam mo ba ang lahat ng ito?" Para kay Celeste, ang tanong ni Don Ricardo ay parang isang malakas na gong na umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang bungo. Bigla, ang lahat ng ingay, ang pagbagsak ng kanyang mundo, ang pagbagsak ng mundo ng mga De Leon, ang mga bulungan, ay nawala. Ang tanging mahalaga na lang ay ang sagot sa tanong na yon. Ang lahat ng atensyon, pati na ang sa kanya, ay napunta kay Rafael. Nakita niya ang paglunok nito, ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ito na ang sandali ng katotohanan. Ang pagkakataon niyang patunayan na ang pag-ibig niya ay totoo. Na wala siyang alam na pareho silang biktima ng mga pangyayari. Umaasa ang puso ni Celeste. "Maniwala ka, Rafael. Sabihin mong hindi. Sabihin mong nagulat ka rin." Ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig ni Rafael ay hindi ang mga salitang inaasahan niya. Hindi ang mga salitang kailangan niya. Tumingin si Rafael ng diretso sa mga mata ni Don Ricardo Reyes, hindi sa kanya. Mayroong kakaibang kalmado sa kanyang tindig.
Isang kalmadong hindi niya pa nakikita dati. Huminga ito ng malalim at sa isang boses na malinaw at matatag, sumagot ito. Opo, Don Ricardo. Isang salita, isang pag-amin. Matagal ko na pong alam. Kung ang pag-atake ni Doña Victoria ay isang sampal sa kanyang mukha, ang mga salita ni Rafael ay isang direktang saksak sa kanyang puso. Mas masakit, mas malalim, mas nakamamatay. Parang huminto sa pagtibok ang puso ni Celeste. Ang hangin ay naubos sa kanyang mga baga. Napatingin siya kay Rafael, hinahanap ang kahit anong bahid ng pagsisinungaling ng pagkakamali. Ngunit wala. Ang nakita lang niya ay isang malungkot na pagtanggap sa kanyang mga mata. Alam mo na, ang sigaw ng isip niya. Alam mo na, pero hinayaan mo akong dumaan sa lahat ng ito. Hinayaan mo akong pagtawanan. Hinayaan mo akong hamakin ng pamilya mo. Anong ibig mong sabihin? Si Don Ricardo ang nagtanong. Ang boses ay naglalaman na ngayon ng isang mapanganib na kuryosidad. Nalaman ko po ilang buwan na ang nakakaraan. Paliwanag ni Rafael, ang tingin ay hindi pa rin inaalis sa Don. Isang gabi, nasira po ang sasakyan ko malapit sa apartment niya. Habang naglalakad po ako, may isang itim na sasakyan na huminto. Akala ko po ay may masamang mangyayari, pero nakita ko pong kayo ang lulan yon. Kinausap ninyo siya. Tinawag na anak. Sinundan ko po kayo ng tingin hanggang sa makalayo. At doon ko po nalaman. Naramdaman ni Celeste ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang gabing iyon, ang gabing dinalhan siya ng kanyang ama ng gamot dahil sa lagnat. Isang gabing akala niya ay sikreto lang nilang dalawa. At hindi mo sinabi? Tanong ni Don Ricardo. Ang boses ay bumaba, naging mas mapanganib. Hindi po, sagot ni Rafael, dahil ang minahal ko po ay si Nena, ang simpleng guro na nakilala ko. Hindi ko po gustong isipin niya o isipin ninyo na nagbago ang lahat dahil sa pangalan niya o sa pera ninyo. Gusto ko pong patunayan sa kanya. At sa sarili ko, na totoo ang pagmamahal ko, na kaya ko siyang mahalin kahit hindi ko alam kung sino siya, at kaya ko pa rin siyang mahalin ngayong alam ko na. Ang paliwanag niya ay dapat sanang maging marangal, dapat sanang maging romantiko. Ngunit sa pandinig ni Celeste, ang lahat ng yun ay kasinungalingan. Isang malaking, magandang pagkukunwari. Ang buong relasyon nila, ang mga simpleng sandali, ang mga kwek-kwek, ang mga pag-uusap, lahat ay nabahiran na ngayon ng isang malaking sikreto. Pinanood mo lang, bulong ni Celeste, sa wakas ay nakapagsalita. Ang boses ay basag at puno ng sakit. Pinanood mo lang akong apihin nila. Doon lang bumaling sa kanya si Rafael. Sa mga mata nito, nakita niya ang matinding pagsisisi. Celeste. Nena. Hindi. Hindi yun ang plano ko. Ang gabing ito dapat ang gabi na ipaglalaban kita sa kanila. Na ipapakita ko sa kanila na ikaw ang pinipili ko, ano man ang sabihin nila. Hindi ko alam na gagawin ito ni Mama. Hindi ko alam. Pero alam mo kung sino ako. Sigaw ni Celeste. Ang boses ay pumiyok sa gitna ng paghikbi. Alam mo, pero itinago mo. Ginamit mo ang pag-ibig ko para patunayan ang isang bagay para sa sarili mo. Ginawa mo akong kasangkapan sa laro ninyo. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang anunsyo ni Mr. Sandoval kanina ay nagsisimula ng magkaroon ng epekto. Ang mga bisita, lalo na ang mga may interes sa negosyo, ay isa-isang naglalabasan, nagmamadaling tumawag sa kanilang mga broker at abogado. Ang party ay naging isang eksena ng paglikas mula sa isang lumulubog na barko. Si Doña Victoria, na nakarinig sa pag-amin ni Rafael, ay napahawak sa kanyang sentido. Ang anak niya, alam pala nito? Ang lahat ng kanyang plano ay para sa wala. Ang lahat ng kahihiyang ginawa niya ay para lang sa isang bagay na alam na pala ng sarili niyang anak. Doon, sa gitna ng pagguho ng kanyang yaman,
Naramdaman niya ang pinakamatinding kabiguan. Napaupo siya sa isang silya. Tulala. Talunan. Nakita ni Celeste ang lahat ng ito. Ang kaguluhan. Ang pagbagsak ng mga De Leon. Ang mukha ni Rafael na puno ng pagmamakaawa. Ngunit wala na siyang maramdaman, kundi isang matinding pagod at pagkadurog. Ang lalaking akala niya'y kanyang kanlungan ay isa pala sa mga pader ng kanyang kulungan. Ang pag-ibig na akala niya'y wagas ay isa palang eksperimento. Tumalikod siya. Hindi niya na kayang tingnan si Rafael. Hindi niya na kayang manatili sa lugar na yon. Celeste, saan ka pupunta? Mag-usap tayo. Pagmamakaawa ni Rafael, humakbang para sundan siya. Huwag, sabi ni Don Ricardo. Ang braso nito ay humarang sa daraanan ni Rafael. Isang hindi matinag na harang. Nasaktan mo na siya ng sobra para sa gabing ito. Walang sinabi si Celeste. Hindi siya lumingon. Naglakad lang siya. Bawat hakbang ay papalayo sa lalaking minahal niya, papalayo sa pamilyang humamak sa kanya, papalayo sa kasinungalingang binuo nilang dalawa. Ang suot niyang Amerikana ng kanyang ama ang nagsilbi niyang baluti. Binuksan ng isa sa mga tauhan ni Don Ricardo ang pinto para sa kanya. Habang naglalakad siya palabas sa gabing malamig, iniwan niya sa likuran ng lahat. Ang mga nag-uunahang bisita, ang naghihingalong selebrasyon, ang durog na pamilya De Leon, at ang isang Rafael na nakatayo doon, bigo, habang tinatawag ang kanyang pangalan sa isang mundong hindi na niya gustong maging bahagi. Hindi alam ni Celeste kung paano siya nakauwi. Ang biyahe mula sa Dasmariñas Village pabalik sa Santa Mesa ay parang isang panaginip, isang blangkong espasyo sa kanyang alaala. Ang tanging naririnig niya sa kanyang isipan ay ang paulit-ulit na pag-echo ng mga salita. Matagal ko na pong alam. Pagpasok niya sa maliit niyang apartment, ang lugar na dating nagsilbi niyang paraiso at kanlungan ay tila naging isang selda. Ang bawat bagay ay nagpapaalala sa kanya ng kasinungalingan. Ang maliit na mesa sa kusina kung saan sila madalas kumain ni Rafael ng hapunan. Ang sofa kung saan sila nanood ng mga pelikula. Ang bintana kung saan niya madalas abangan ang pagdating nito. Isinara niya ang pinto at isinandal ang likod dito. Doon, sa dilim, dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Hinubad niya ang Amerikana ng kanyang ama at niyakap ito ng mahigpit na parabang iyon na lang ang nag-iisang bagay na totoo sa mundo. Hindi siya umiyak, tapos na ang mga luha niya. Ang nararamdaman niya ngayon ay isang bagay na mas malalim at mas malamig, isang ganap na kawalan. Parang isang malaking butas ang biglang bumukas sa kanyang dibdib. Hinigop ang lahat ng saya, lahat ng tiwala, lahat ng pag-asa. Ang pinakamasakit sa lahat ay hindi ang ginawa ni Doña Victoria. Ang kalupitan nito ay masakit, oo, ngunit inaasahan na niya iyon. Ang pinakamasakit ay ang pagtataksil na naramdaman niya mula kay Rafael. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso, ng kanyang sikreto, ay may sarili palang sikretong itinatago. Pinanood siya nito. Pinanood siya nitong magmahal. Pinanood siya nitong mangarap. Pinanood siya nitong masaktan. Lahat habang alam nito ang katotohanan. Ang pag-ibig na akala niya ay puro at walang kondisyon ay isa palang pag-aaral. Isa siyang subject sa isang eksperimento. Mamahalin pa rin ba ako ni Rafael kung malaman niyang isa akong Reyes? At ang sagot sa eksperimentong yon ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang proseso. Ang proseso kung saan siya ay naging isang kasangkapan, isang bagay na kailangang patunayan at hindi isang taong kailangang mahalin. Tumayo siya at lumakad patungo sa salamin sa kanyang kwarto. Nakita niya ang kanyang refleksyon. Ang kanyang buhok ay magulo at may mga piraso pa ng icing. Ang kanyang muka ay namumugto at ang kanyang damit, ang simpleng floral dress, ay may dalawang mantsa na ngayon. Ang pula mula sa alak ni Patricia at ang itim mula sa cake ni Doña Victoria.
Tinitigan niya ang babae sa salamin. Hindi niya ito kilala. Hindi ito si Nena Cruz, ang masayahing guro. Hindi rin ito si Celestina Reyes, ang makapangyarihang tagapagmana. Isa itong basag na figura sa gitna ng dalawang mundo, hindi kabilang sa kahit saan. Ang pinakamasakit na tanong ay nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Kung hindi nalaman ni Rafael ang katotohanan, mamahalin pa rin kaya siya nito? O ang pag-ibig ba nito ay nanatili lang dahil alam nitong may premyo sa huli? Ang pagdududa, na dati isang maliit na tinik, ay ngayon ay isang dambuhalang puno na lumalamon sa lahat ng magagandang alaala nila. Biglang nag-ring ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ama sa screen. Pinatay niya ito. Ayaw muna niyang makipag-usap kahit kanino. Kailangan niya ng espasyo. Kailangan niyang huminga. Maya-maya, may narinig siyang mahinang katok sa pinto. Nena, Celeste, please. Boses ni Rafael na papikit si Celeste. Ang puso niya ay nagbanta na namang dudurugin. Narinig niya ang desperasyon sa boses nito, ang sakit. Ngunit ang sakit na naririnig niya ay wala pa sa kalahati ng sakit na nararamdaman niya. Please, mag-usap tayo. Pakiusap nito mula sa labas. Hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ganoon ang iniisip mo. Hindi siya sumagot. Hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng salamin, nakikipagtitigan sa wasak na babae sa kanyang harapan. Ang bawat pakiusap ni Rafael ay parang asin na ibinubudbod sa kanyang mga sariwang sugat. Mahal na mahal kita, narinig niyang sabi nito. Ang boses ay basag na. Iyon lang ang totoo. Maniwala ka sana. Matagal na katahimikan ang namagitan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghikbi nito mula sa labas ng pinto. Ngunit ang puso ni Celeste ay naging bato na. Paano ka maniniwala sa isang taong sinira na ang pundasyon ng inyong tiwala? Matapos ang tila walang hanggang paghihintay, naririnig niya ang mga yabag nito na papalayo. Papalayo. Hanggang sa ang tanging natira na lang ay ang nakabibinging katahimikan ng kanyang apartment. Siya na lang ulit mag-isa. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang telepono. Tinitigan niya ang pangalan ni Rafael sa kanyang contacts list na may litrato nitong nakangiti habang kuha niya sa isa sa mga simpleng petsa nila. Ang ngiting iyon na dating nagbibigay sa kanya ng kilig at kapayapaan ay ngayon ay parang isang pangungutya. Sa isang iglap ng desisyon, pinindot niya ang screen. Delete contact? Pinindot niya ang yes. Are you sure you want to delete this contact? Muli, pinindot niya ang yes nang walang pag-aalinlangan. Nawala ang pangalan, nawala ang litrato, nawala ang numero. Pagkatapos noon, ibinato niya ang telepono sa kama. Napaupo siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod, at sa wakas, sa gitna ng katahimikan ng kanyang sariling mundo, ang babaeng hindi na si Nena at hindi pa si Celeste ay humagulhol ng walang tunog. Ang mga balikat ay nanginginig sa bigat ng isang pusong minsan nang naniwala. Ngunit ngayon ay ganap ng nadurog. Ang sikat ng araw ay tila isang insulto. Para kay Rafael, ang liwanag na tumatagos sa malalaking bintana ng kanilang mansyon ay nagsisilbi lamang upang mas lalong ipakita ang gulo at pagkawasak na naiwan ng nakaraang gabi. Ang mga mamahaling florera ay nakatiwangwang pa rin. Ang mga platong may tirang pagkain ay naroon pa. Mga testigo sa isang selebrasyong naging isang libing. Hindi siya umuwi sa kanyang kwarto. Hindi siya natulog. Magdamag siyang nakaupo sa hardin sa parehong lugar kung saan niya sinubukang pakalmahin si Nena, si Celeste. Sa bawat pagpikit niya, ang nakikita niya ay ang mukha nito. Ang mukha ng pagkabigla, ng sakit, at higit sa lahat, ng pagtataksil. At ang bawat salita nito ay paulit-ulit na tumutunog sa kanyang isipan. Ginawa mo akong kasangkapan sa laro ninyo. Hindi iyon totoo, ngunit sa mata niya, iyon ang naging katotohanan. At kasalanan niya iyon.
Nang maramdaman niya ang unang sinag ng araw sa kanyang balat, tumayo siya. Ang pagod at sakit ay napalitan ng isang bagay na mas malakas, determinasyon. Tapos na ang gabi ng pagkakamali. Ngayon ang simula ng pagtatama. Pumasok siya sa loob ng bahay. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa kagabi. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala, nakaupo sa dilim, nakatingin sa kawalan. Ang makapangyarihang si Doña Victoria ay mukha ng isang ordinaryong babae na pinabagsak ng sarili niyang ambisyon. Wala na ang tapang, wala na ang pagmamataas. "Ma!" sabi ni Rafael sa isang boses na kalmado, ngunit walang bahid ng pag-aalinlangan. Lumingon ito sa kanya. Ang mga mata nito ay pula at pagod. "Rafael, anak, hindi na tayo magtatalo, ma." Putol ni Rafael. Wala nang saysay. Tapos na ang lahat. Tumayo si Doña Victoria. Hindi pa. Pwede pa nating ayusin ito. Kakausapin ko si Don Ricardo. Magmamakaawa ako. "Hindi niyo naiintindihan, di ba?" sabi ni Rafael. At sa unang pagkakataon, may pait sa kanyang boses. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa kumpanya o sa mansyon na ito. Ito ay tungkol sa ginawa ninyo sa kanya. Sa ginawa ninyo sa akin. Ginawa ko lang yun para sa'yo. Para sa pamilya natin. Hindi, Ima. Maring sagot ni Rafael. Ginawa nyo iyon para sa sarili ninyo. Para sa pangalan. Para sa pride. At sa proseso, sinira ninyo ang nag-iisang bagay na nagpapasaya sa akin. Hindi na hinintay ni Rafael ang sagot nito. Tumalikod siya at nagsimulang umakyat sa hagdan. "Saan ka pupunta?" tanong ng kanyang ina. Ang boses ay puno na ng takot. "Aalis na ako," sagot niya nang hindi lumilingon. Nagmadali siyang pumasok sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang isang malaking maleta at nagsimulang mag-impake. Hindi ang mga mamahaling damit o sapatos. Kinuha niya lang ang ilang pares ng maong, mga simpleng t-shirt at mga gamit na talagang kailangan niya. Iniwan niya ang lahat ng relo, ang lahat ng pabango, ang lahat ng bagay na sumisigaw ng pangalang De Leon. Nakita niya ang susi ng kanyang sports car sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito, ngunit ibinalik din. Hindi na niya kailangan iyon. Ang huli niyang kinuha ay ang kupas na litrato ni Nena mula sa kanyang wallet. Tinitigan niya ito. Ito lang ang yaman na dadalhin niya. Pagbaba niya, dala ang isang maleta at isang backpack na abutan niya ang kanyang ina at si Patricia na nag-aabang sa paanan ng hagdan. "Kuya, huwag kang umalis. Please!" Pagmamakaawa ni Patricia, umiiyak. "Rafael, anak, parang awa mo na. Huwag mo kaming iwan," sabi ni Doña Victoria. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Huminto si Rafael sa harap nila. "Kailangan kong gawin to, ma. Kailangan kong hanapin ang sarili ko. Kailangan kong patunayan. Hindi sa kanya, hindi kay Don Ricardo, kundi sa sarili ko, na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa, na hindi ako anino lang ng pangalan natin." Tiningnan niya ang kanyang ina. "Mahal ko kayo, ma. Pero kailangan niyo ring matutunan ang leksyon dito. Ang tunay na halaga ay wala sa mga bagay na nawala sa atin kagabi." Lumabas siya ng pinto nang hindi na muling lumingon. Ang unang ginawa niya ay pumunta sa isang car dealer. Ibinenta niya ang kanyang mamahaling sasakyan sa mas mababang halaga. Ang mahalaga ay ang cash. Pagkatapos, humanap siya ng isang maliit na apartment na pwedeng upahan. Isang kwarto lang, sapat na para sa kanya. Buong araw, iyon ang ginawa niya. Inayos niya ang bago niyang buhay. Isang buhay na simple, isang buhay na totoo. Nang gumabi na, umupo siya sa sahig ng kanyang walang lamang apartment. Kinuha niya ang isang papel at ballpen. Nagsimula siyang sumulat. Hindi ito isang sulat ng paghingi ng tawad. Hindi ito isang sulat ng pagdadahilan. Ito ay isang sulat ng pagpapaliwanag. Isinulat niya ang lahat, ang naramdaman niya noong una niyang nalaman ang katotohanan.
Ang takot niya, ang hangal niyang plano, napatunayan ang kanyang pag-ibig at ang sukdulang pagsisisi na nararamdaman niya ngayon. Isinulat niya na hindi siya humihingi ng kapatawaran dahil alam niyang wala siyang karapatan. Ang tanging hinihiling niya ay ang mind. Ang maintindihan nito balang araw. Kinabukasan, pumunta siya sa Santa Mesa. Hindi sa apartment ni Celeste. Pumunta siya sa daycare. Nagtago siya sa isang sulok at hinintay ang isa sa mga katrabaho ni Celeste na alam niyang kaibigan nito. Pasensya na sa abala, sabi niya sa babae. Pwede ko bang ipakiabot ito kay Nena? Pakisabi na lang. Kung ayaw niyang basahin, okay lang. Itapon niya na lang. Ang mahalaga, naibigay ko. Iniabot niya ang sulat. Isang simpleng puting sobre na walang pangalan. Tanging ang bigat lang ng kanyang puso ang laman. Pagkaabot ng sulat, tumalikod na si Rafael. Hindi niya alam kung babasahin ba ito ni Celeste. Hindi niya alam kung magkikita pa ba sila ulit. Ang tanging alam niya, ito ang unang hakbang. Ang unang hakbang sa isang mahabang paglalakbay para muling buuin ang sarili at para patunayan na ang pag-ibig na naramdaman niya sa gitna ng mga krayola at halakhak ng mga bata ay totoo. Noon pa man at hanggang ngayon, ilang araw na ang lumipas mula noong gabing iyon, ngunit para kay Celeste, ang mga sugat ay sariwa pa rin. Hindi na siya bumalik sa daycare, hindi na rin siya lumalabas ng kanyang apartment. Ang maliit na espasyo ay naging kanyang kuweba, isang lugar kung saan maaari siyang magtago mula sa mundong nagdulot sa kanya ng labis na sakit. Ang mga tawag sa telepono ay hindi niya sinasagot. Ang mga mensahe ay hindi niya binabasa. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan at ang paulit-ulit na pag-replay ng mga pangyayari sa kanyang isipan. Isang hapon, habang nakatingin lang siya sa bintana at pinapanood ang pagdapo ng isang ibon, may kumatok sa kanyang pinto. Hindi ito ang desperadong katok ni Rafael. Ito ay isang katok na kalmado, magalang, at pamilyar. Alam niyang siya iyon. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pinto. Nakatayo doon ang kanyang ama, si Don Ricardo Reyes. Hindi ito nakasuot ng business suit, kundi isang simpleng polo shirt at slacks lang. May dala itong 2 paper cup ng kape. Ang mukha nito ay walang bahid ng galit o paghuhusga. Tanging isang malalim na pag-aalala. Pwede bang pumasok ang matanda mong ama? Tanong nito sa isang malumanay na boses. Walang salitang tumango si Celeste at pinapasok ito. Umupo sila sa maliit na sofa. Inabot ni Don Ricardo ang isang tasa ng kape sa kanya. Alam kong paborito mo ang kapeng ito mula sa maliit na coffee shop sa kanto, sabi nito. Napatitig si Celeste sa kape. Isang maliit na bagay, ngunit ipinapaalala nito sa kanya na kahit kailan, hindi talaga siya nawala sa paningin ng kanyang ama. Palagi itong nakabantay kahit sa malayo. Galit ka ba sa akin pa? Tanong ni Celeste sa mahinang boses. Sa wakas ay binasag ang katahimikan. Dahil nagtago ako? Dahil sa lahat ng gulo? Umiling si Don Ricardo at hinawakan ang kamay ng anak. Ang mga kamay nitong sanay, humawak ng kapalaran ng malalaking kumpanya, ay ngayon ay puno ng lambing. Anak, paano ako magagalit sa'yo? Ang tanging nararamdaman ko ay pagsisisi. Pagsisisi na hinayaan kong masaktan ka ng ganito. Dapat sana'y mas naging matatag ako sa pagprotekta sa'yo. Kasalanan ko po. Ako ang nagpumilit sa buhay na to. Sabi ni Celeste. Ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. Walang may kasalanan, Celeste. Sabi ng kanyang ama, ang paghahanap sa katotohanan ay hindi kasalanan. Ang pagnanais na mahalin ka para sa kung sino ka at hindi para sa kung ano ang mayroon ka ay ang pinakadalisay na hangarin. Nagkamali ka lang ng taong pinagkatiwalaan. Naniwala po ako sa kanya. Bulong ni Celeste. Naniwala akong iba siya. At baka nga iba siya.
Mahinahong sabi ni Don Ricardo na ikinagulat ni Celeste. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Huminga ng malalim si Don Ricardo. Alam mo anak, noong kasing edad mo ako, nagmahal din ako. Ang lola mo, galing din siya sa isang simpleng pamilya. Maraming tumutol, maraming humadlang. At dahil sa takot ko, dahil sa pride ko, nakagawa ako ng mga bagay na pinagsisihan ko. Muntik ko na siyang mawala. Tumingin ito sa malayo na para bang binabalikan ang isang malayong alaala. Ang pag-ibig, lalo na ang pag-ibig ng isang lalaking nasa anino ng kanyang pamilya, ay nakakagawa sa amin ng mga bagay na hangal. Hindi ko sinasabing tama ang ginawa ni Rafael. Ang paglilihim niya ay isang malaking pagkakamali. Pero subukan mong tingnan mula sa anggulo niya, kahit sandali lang. Sinubukan niyang protektahan ang isang bagay na akala niya ay mawawala kapag nalaman mo ang totoo. Patuloy ng kanyang ama. Ang pag-ibig ninyo sa kanyang isipan na puno ng pagdududa sa sarili at takot sa impluensya ng aking pangalan. Iyon ang tanging paraan na alam niya para patunayan na totoo ang nararamdaman niya. Isang paraan na mali, na duwag, at nakasakit. Ngunit ang intensyon sa likod nito marahil ay nagmula sa pagmamahal. Nakinig lang si Celeste. Ang mga salita ng kanyang ama ay parang isang balsamo na dahan-dahang humihilom sa kanyang mga sugat. Hindi nito pinapawalang sala si Rafael, ngunit binibigyan nito ng ibang liwanag ang kanyang mga ginawa. Maya-maya, may kumatok ulit sa pinto. Isang kaibigan ni Celeste mula sa daycare. Celeste, pasensya na sa abala, sabi ng babae, si Rina. May nagpapabigay kasi nito sa'yo kanina. Ayoko sanang tanggapin, pero mapilit eh. Inabot nito ang isang simpleng puting sobre. Walang pangalan, ngunit alam na alam ni Celeste kung kanino galing. Sige, aalis na rin ako, sabi ni Rina at nagpaalam na. Naiwan si Celeste na hawak-hawak ang sulat. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Buksan mo, sabi ng kanyang ama. Ano man ang laman niyan, harapin mo. Hindi ka magiging malaya hanggat may mga tanong ka pa sa iyong puso. Umalis na si Don Ricardo, iniwan ang anak para mag-isa nitong gawin ang kanyang desisyon. Matagal na tinitigan ni Celeste ang sobre. Isang bahagi niya ay gustong punitin ito at itapon. Ngunit nanaig ang bahaging gustong malaman, gustong umintindi. Dahan-dahan, binuksan niya ang sulat. At sa loob, nakita niya ang pamilyar na sulat kamay ni Rafael. Nagsimula siyang magbasa. Binasa niya ang bawat salita, ang bawat pang-ungusap. Ang sulat ay hindi humihingi ng tawad. Ito ay nagsasalaysay. Isinasalaysay nito ang gabi, kung paano niya nalaman ang katotohanan, ang pagkabigla, ang takot na baka ang lahat ay magbago. Isinasalaysay nito ang kanyang hangal na desisyon na itago ang lahat. Sa pag-aakalang yon, ang tanging paraan para mapatunayan ang kadalisayan ng kanyang pag-ibig. Inamin niya ang kanyang kaduwagan, ang kanyang pagkakamali sa pagpapahintulot na masaktan ito. Sa bawat linya, nararamdaman ni Celeste ang bigat ng pagsisisi ni Rafael. Sa pagitan ng mga salita, nababasa niya ang sakit at pagkalito na pinagdaanan din nito. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako dahil alam kong wala akong karapatan. Basa niya sa huling bahagi. Ang tanging hinihiling ko ay balang araw. Kapag kaya mo na, alalahanin mo sana ang mga sandali natin sa Santa Misa. Alalahanin mo si Nena at si Rafael. Dahil iyon, Celeste, iyon ang pinakatotoong bahagi ng buhay ko at iyon ang pag-ibig na ipaglalaban ko kahit sa malayo sa pamamagitan ng pagiging isang taong karapat-dapat sa alaala mo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Celeste. Tumama sa papel at bahagyang nagpabura sa tinta. Ngunit hindi ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng pag-unawa. Tinupin niyang muli ang sulat.
at inilagay sa kanyang dibdib. Mayroon pa ring sakit. Malalim pa rin ang sugat. Ngunit sa unang pagkakataon, mula noong gabing iyon, sa gitna ng pagkasira, isang maliit na sinag ng liwanag ang nagsimulang tumagos. Isang sinag ng pag-asa. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, lumabas si Celeste ng kanyang apartment. Hindi siya nag-ayos. Hindi siya nagbihis ng maganda. Naglakad lang siya, walang tiyak na direksyon. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lugar na hindi niya inaasahan. Isang maliit na karinderya na may katabing coffee shop. At doon, sa loob ng coffee shop, sa likod ng counter, nakita niya siya. Si Rafael. Nakasuot ito ng simpleng itim na t-shirt at isang apron. Nagpupunas ito ng mga tasa. Walang bakas ng dating mayaman at eleganteng Rafael de Leon. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay mukhang pagod. May kaunting balbas na tumutubo. Ngunit may determinasyon sa bawat galaw. Isang ordinaryong manggagawa. Isang taong nagsisikap. Hindi siya nito nakita. Nakatayo lang si Celeste sa kabilang kalye. Sa likod ng isang puno, pinagmamasdan siya. Pinanood niya itong nangitian ang isang customer. Pinanood niya itong magtimpla ng kape ng may pag-iingat. At sa mga sandaling iyon, hindi niya nakita ang isang duwag o isang sinungaling. Ang nakita niya ay isang taong bumabangon mula sa kanyang pagkakamali. Isang taong tinutupad ang pangako nito sa sulat. Hindi pa siya handa. Ngunit sa pagmamasid sa kanya mula sa malayo, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Marahil, balang araw, hindi magiging imposible ang muling pagsisimula. Makalipas ang isa pang linggo, muling bumalik si Celeste sa coffee shop. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagtago sa kabilang kalye. Huminga siya ng malalim, itinulak ang salaming pinto, at pumasok sa loob. Ang tunog ng maliit na kampanilya sa itaas ng pinto ang nagpahinto kay Rafael sa kanyang ginagawa. Nag-angat siya ng tingin mula sa cash register, handang batiin ang bagong customer. Nang makita niya kung sino ito, ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho. Napalitan ng isang ekspresyon ng lubos na pagkagulat. Para siyang nakakita ng isang multo, isang magandang multo mula sa isang buhay na akala niya ay tuluyan nang nawala. Ang hawak niyang basahan ay nalaglag mula sa kanyang kamay. Celeste, bulong niya. Ang pangalan nito ay tila isang dasal. Hindi alam ni Celeste kung ano ang sasabihin. Ngayon na nasa harap na niya ito, ang lahat ng inensayo niyang salita ay biglang naglaho. Nakatayo lang sila doon, sa gitna ng abalang coffee shop, nakatitig sa isa't isa. Isang metrong agwat lang ang namamagitan sa kanila, ngunit parang isang karagatan ng sakit at mga hindi nasabing salita ang nasa pagitan nila. Si Rafael, ang unang nakabawi. Anong gusto mo? Kape? Libre ko na. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Celeste. Hindi ako naparito para sa kape, Rafael. Ang paggamit niya ng kanyang unang pangalan ay tila nagbigay ng kuryente sa hangin. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Celeste. Mabilis na tumango si Rafael. Tinawag niya ang kanyang kasama. Leo, break muna ako sandali At nang walang pag-aalinlangan, tinanggal niya ang kanyang apron, lumabas mula sa counter at ginabayan si Celeste sa isang maliit na mesa sa pinakasulok ng shop kung saan medyo pribado. Nang makaupo na sila, isang mahabang katahimikan ang namayani. Hindi nila alam kung paano magsisimula. Binasa ko ang sulat mo. Si Celeste na ang bumasag sa katahimikan. Napayo ko si Rafael. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Alam ko, putol ni Celeste. At hindi pa ako handang magbigay noon. Tumingala si Rafael, ang sakit ay bakas sa kanyang mga mata. Ngunit meron ding pagtanggap. Naiintindihan ko. Pero, patuloy ni Celeste, nandito ako para subukang umintindi. Rafael, nasaktan ako. Sobra.
Ang sakit ay hindi dahil sa ginawa ng pamilya mo. Ang sakit ay dahil sa pakiramdam na niloko mo ako, na ang pag-ibig na ibinigay ko ng buong buo ay tinanggap mo habang may itinatago kang napakalaking sikreto. Inilahad niya ang lahat, ang bawat takot, ang bawat pagdududa, ang bawat luhang pumatak sa gitna ng katahimikan. Hindi siya pinutol ni Rafael. Nakinig lang ito, tinanggap ang bawat salita na parang isang basbas, gaano man ito kasakit. Nang matapos si Celeste, si Rafael naman ang nagsalita. Ang boses niya ay mahina, puno ng pagsisisi. Lahat ng sinabi mo totoo, sabi niya. Naging duwag ako, naging makasarili. Sa kagustuhan kong patunayan na totoo ang pag-ibig ko, hindi ko nakita na sa proseso, sinisira ko pala ang pinakamahalagang pundasyon nito, ang tiwala. Araw-araw, pinagsisisihan ko yon. Araw-araw, iniisip ko kung paano ko sana ginawa ang mga bagay ng tama. Tumingin ito sa kanyang mga kamay na may kalyo na ngayon dahil sa pagtatrabaho. Nang iwan ko ang dati kong buhay, akala ko ginagawa ko yon para sa'yo, para patunayan ang isang bagay. Pero sa mga nakalipas na linggo, natutunan ko na ginagawa ko ito para sa sarili ko, para hanapin ang Rafael na hindi De Leon. At sa proseso, mas naintindihan ko kung gaano ako kaswerte na minahal ng isang tulad mo, ni Nena. Sa pagbanggit niya sa pangalang iyon, isang bagay ang nagbago. Ang pader ng yelo sa paligid ng puso ni Celeste ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Masaya ako sa buhay ko ngayon, Celeste, sabi ni Rafael, at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang nakita ni Celeste sa mga labi nito. Mahirap, nakakapagod, pero totoo, malaya ako. At ang kalayaang ito, ang gusto kong ialay sa'yo. Hindi ang pera ng pamilya ko, hindi ang pangalan nila. Ako lang, ang totoong ako. Tinitigan ni Celeste ang lalaki sa kanyang harapan. Hindi na ito ang prinsipe na sumusundo sa kanya sa isang magarang sasakyan. Isa na itong ordinaryong tao na may mga pangarap at mga pagkakamali. At sa pagiging ordinaryo nito, mas lalo itong naging totoo. Mas lalo itong naging ang Rafael na minahal niya. Hindi magiging madali, sabi ni Celeste. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. Marami pa ring sakit dito. Itinuro niya ang kanyang dibdib. At matatagalan bago muling mabuo ang tiwala. Alam ko, sagot ni Rafael. At handa akong maghintay, kahit gaano katagal. Handa akong patunayan sa iyo araw-araw. Sa bawat pagkakataon, nakarapat-dapat ako sa pangalawang pagkakataon na yon. Isang mahabang katahimikan ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito puno ng tensyon, kundi ng isang pag-asa na nagsisimulang sumibol. Rafael, sabi ni Celeste. Anong oras ang tapos ng trabaho mo? Nagulat si Rafael sa tanong. Mamayang 5:00 pa. Okay, sabi ni Celeste, at dahan-dahan siyang tumayo. Daanan mo ako sa apartment mamaya, sa apartment ni Nena. Napatayo rin si Rafael, ang pag-asa ay biglang nagliwanag sa kanyang mukha. Talaga? Anong? Mag-uusap pa tayo, sabi ni Celeste, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama ng isang maliit, mahiyain, ngunit totoong nangiti. Marami pa tayong kailangang pag-usapan. Ngumiti rin si Rafael, isang ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Isang ngiti na parang pagsikat ng araw pagkatapos ng isang napakahabang gabi. Bago tumalikod si Celeste, may bigla siyang naalala. Humarap siyang muli kay Rafael. At Rafael? Bakit? Nena, ay Celeste, pwede ba kitang ayain sa isang tunay na first date? Walang sikreto? Napangiti si Celeste. Sa gitna ng coffee shop, sa harap ng isang lalaking natutong maging totoo, sa simula ng isang bagong kabanata, isang salita lang ang kanyang isinagot. Oo. Makalipas ang 6 na buwan, ang pamilyar na halakhak ng mga bata ang muling nagsilbing musika sa mundo ni Celeste.
Ngunit hindi na ito sa loob ng maliit na classroom ng Little Sprouts Daycare. Ngayon, siya ay nakatayo sa isang malawak at makulay na palaruan ng isang bagong tayong gusali, ang Nena Cruz Children's Center, ang unang proyekto ng Reyes Foundation na personal niyang pinamahalaan. Pinanatili niya ang pangalan. Isang paalala sa sarili niya at sa lahat na ang kabutihan ay hindi kailanman dapat ikahiya at ang pagiging simple ay isang karangalan. Nakaupo siya sa isang bench, pinapanood ang mga bata mula sa komunidad na masayang naglalaro sa mga bagong slide at swing. Sa kanyang tabi, may isang lalaking tahimik na nakaupo. Ang braso ay nakaakbay sa kanya, nagbibigay ng init at kapanatagan. Ang ganda nilang pagmasdan, no? Sabi ni Celeste. Isinandal ang ulo sa balikat ni Rafael. Sobra, sagot ni Rafael. Ngunit ang mga mata niya ay hindi sa mga bata nakatingin, kundi sa babaeng nasa tabi niya. Pero mas maganda ka pa rin. Natawa si Celeste. Ang mga birong yon na dati nagpapakilig sa kanya ay ngayon ay naghahatid ng isang mas malalim na pakiramdam. Isang pakiramdam ng pagiging nasa tahanan. Ang kanilang muling pagsisimula ay hindi naging madali. May mga araw ng pag-aalinlangan, mga gabing kailangan nilang pag-usapan ang mga sugat ng nakaraan. Ngunit sa bawat pag-uusap, sa bawat pagiging tapat, mas lalo silang tumatatag. Ang tiwalang nasira ay unti-unti nilang binubuo, hindi sa pamamagitan ng mga pangako, kundi sa pamamagitan ng mga gawa. Si Rafael ay hindi na bumalik sa kanyang dating buhay. Sa tulong ng kaunting puhunan mula kay Don Ricardo, isang pautang na kailangan niyang bayaran, giit niya, nagtayo siya ng sarili niyang maliit na coffee shop, malayo sa coffee shop kung saan siya dating nagtrabaho. Naging matagumpay ito, hindi dahil sa pangalan niya, kundi dahil sa sarili niyang pagsisikap at sa masarap niyang kape. Isang araw, habang nag-aayos sila ng mga gamit sa bago nilang apartment, isang lugar na mas malaki kaysa sa dati ni Celeste, ngunit mas simple kaysa sa mansyon ni Rafael, dinalaw sila ng hindi inaasahang bisita. Si Doña Victoria. Mag-isa lang ito. Ang dating reyna ay mukha ng simple. Nakatira na ito ngayon sa isang mas maliit na bahay, kasama si Patricia na natutong magtrabaho sa isang art gallery. Ang pagbagsak ng kanilang yaman ang naging pinakamabisa nilang guro. Walang gaanong salita. Ngunit sa mga mata ng dating matapobreng ginang, mayroong isang bagay na hindi pa nakikita ni Celeste dati. Pagsisisi. Patawad. Bulong nito, nakatingin kay Celeste. Iyon lang, ngunit sapat na. Hindi man sila naging matalik na magkaibigan, ngunit iyon ang naging simula ng isang magalang at mapayapang relasyon. Sa palaruan, nakita ni Celeste ang kanyang ama na papalapit. Si Don Ricardo ay madalas na bumisita, hindi bilang isang makapangyarihang CEO, kundi bilang isang mapagmahal na lolo sa lahat ng mga bata sa center. Mukhang masaya ang dalawang paborito kong tao. Bati nito, umupo sa kabilang tabi ni Celeste. Sobra po, Papa. Sagot ni Celeste, hinawakan ang kamay ng ama. Salamat po sa lahat. Wala kang dapat ipagpasalamat, anak. Ang kaligayahan mo ang tunay kong yaman, sabi ni Don Ricardo. Ang mga mata ay nagningning sa pagmamalaki habang tinitingnan ng anak at ang lalaking nagpapatunay araw-araw na karapat-dapat ito sa pagmamahal ng kanyang prinsesa. Habang papalubog na ang araw at ang langit ay nagiging kulay kahel, nanatili silang tatlo doon. Pinapanood ang mga bata. Niyakap ni Rafael si Celeste ng mas mahigpit. Naaalala mo ba yung una nating first date? Bulong ni Rafael sa kanya. Alin doon? Yung sa fishballan o yung pagkatapos ng lahat? Biro ni Celeste. Pareho, sagot ni Rafael. Parehong totoo, parehong mahalaga. Tumingin sila sa isa't isa. Sa mga mata ng bawat isa, hindi na nila nakikita ang isang tagapagmana o isang hamak na guro. Ang nakikita nila ay ang kanilang kanlungan, ang kanilang kapayapaan.
ang kanilang tahanan. Ang pag-ibig na tutunan nila ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng perpektong simula. Ito ay tungkol sa pagbangon mula sa mga pagkakamali. Tungkol sa pagiging tapat kahit gaano pa ito kasakit. At tungkol sa paghahanap ng isang yaman na hindi nabibilang o nasusukat ng pera. Ang yaman ng isang pusong natutong magmahal ng buo, ng walang takot, at ng walang anumang pagkukunwari. Sa paglubog ng araw, sa gitna ng halakhak ng mga bata, sa isang mundong kanilang binuo na puno ng katotohanan at pag-ibig, alam nilang natagpuan na nila ang kanilang tunay na paraiso. Sa pagtatapos ng kwentong ito, naway manatili sa ating isipan ang katahimikan at lakas ng pusong taglay ni Nena, isang simpleng guro na hindi kailanman gumamit ng yaman o apelyido para igalang. Sa banggaan ng dalawang mundo, malinaw na ipinakita na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa marangyang handaan o sa kapangyarihan ng isang pamilya, kundi sa katapatan, malasakit, at kakayahang magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Ang paglalantad ng katotohanan sa gitna ng paghamak ay nagsilbing hustisya. Ang mga nanlait at mapagmataas ay napahiya at ang mga may malinis na puso ay nabigyan ng tinig at dangal. Ang kwentong ito ay paalala na ang kabutihan ay maaring manahimik, ngunit hindi kailanman talo. Darating ang oras na ito'y kikilalanin at gagantimpalaan. Ikaw, naniniwala ka ba na mas mahalaga ang pinanggalingan ng isang tao kaysa sa kanyang pagkatao? Kung ikaw ang nasa lugar ni Nena, kaya mo bang magpatawad at muling magtiwala? Bago tayo magpaalam, nais ko kayong kamustahin. Kumusta kayo ngayon? May mga sugat ba kayong dala na unti-unti ninyong hinahayaang maghilom? Malaya kayong magbahagi sa comment. Nandito ako, nakikinig, nagmamalasakit, at nagpapasalamat sa inyong oras at pagtitiwala.